Ano nga ba madalas na dahilan ng mortality ng mga sisiw sa brooding stage? Ang i-share ko sa inyo ay basic experience ko, kaya panoorin nyo hanggang dulo. Magandang araw mga Ka of Beauty, Jeremy, the Of Beauty Accountant. Ngayong araw, i-share ko sa inyo kung anong naging pagkakamali ko sa brooding ko. Nagkaroon kasi ako ng 10% mortality sa batch na to. Nang sa gayon, maiwasan nyo ang pagkakamaling nagawa ko and hindi nyo makomit ito sa susunod na batches nyo ng brooding. Kung napanood nyo ang low cost brooder ko, maglalagay ako ng link sa taas kung hindi pa. Basically yan ay scratch pen na tinakloban ko yung gilid para maging suitable siya sa brooding ng mga sisiw, no? And nakapag-brood ako dyan ng 4 batches with 0 mortality, as in wala. So mahigit 100 sisiw yan na dyan ko lang binrood. Then sa 5th batch ko, which is ito nga, so 140 kasi ito, hindi siya kayang i-accommodate nung brooder ko na yun kasi hanggang 75 lang yung kasya doon kasi up to 25 heads lang per brooder yun, may 3 lang ako. So kaya ako naisipang gumawa ng brooder box, which is ito. So kung hindi nyo pa napapanood dyan, maglalagay ako ng link sa taas para makita nyo kung paano ko ginawa to. So ano nangyari? Bakit ako may 10% mortality? Well, akala ko nga magaling na rin ako mag-brood kasi nga yung nabanggit ko, 4 na batches yung na-brood ko na walang mortality, kaya medyo naging confident din ako ng konti. Actually, alam ko naman na mag-a-adjust ako dahil nga bago yung brooder ko, kaya kailangan kong i-observe ng mabuti yung behavior ng mga sisiw dahil nga dito sama-sama sila and maramihan, while yung dati ko is yung 25 lang per brooder yon. And so, dumating na yung mga day-old chick ko habang maganda yung panahon. And then, habagat came, no? Nung hapon na din na yun, umulan ng umulan. As in, napakalakas ng ulan. And yun nga, dahil nga habagat, 5 araw umulan nun. So, ibig sabihin, basang-basa yung hangin, basang-basa yung paligid natin. And napakalamig talaga nung panahon na yun. Pero ano bang naging problema talaga? Kasi kahit napakalamig, dapat kayang-kaya siya nitong brooder ko, no? Dahil solid box to. And although open yung ibabaw niya dahil net nga, napakadaling takpan nito, no? Para makontain yung init sa loob at maging komportable yung mga sisiw natin. So ang pinaka naging bottom line kasi, so alam ko na alam nyo rin yung guide na pag ang mga sisiw is nagkukumpulan sa ilaw, ibig sabihin nilalamig sila. And pag naman sila ay nasa gilid ng brooder, ibig sabihin ay initan sila. And kapag naman sila ay hiwa-hiwalay, ibig sabihin komportable sila. And dito na nga ako nagkamali ng judgment, no? So tuloy-tuloy kasi yung pag-ulan nun. And dahil nga net lang yung ibabaw ng brooder ko, so madaling napasukan ng lamig yung ibabaw, pero hindi ko kasi naisipan siya kagad takpan kasi yun na nga ang naging problema, no? Ang mga sisiw kasi nagkukumpulan sila sa gilid, so ibig sabihin kung susundin natin yung guide, naiinitan sila, should be, no? So ang ginawa ko pa noon, pinatay ko pa yung isang ilaw. 1 out of 3 ng mga ilaw ko pinatay ko pa dahil nga nasa gilid sila ng brooder, so akala ko naiinitan sila, kaya pinatay ko ang ilaw at hindi ko tinakloban ng solid na sako or trapal yung ibabaw ng brooder ko para nga makontain yung init. And doon nga ako nagkamali kasi sa case ko, kaya pala sila nasa gilid ng brooder, ibig sabihin kasi sa case ko mas mainit pa doon sa gilid ng brooder habang nagsisiksikan sila compared kung nasa ilalim sila ng ilaw. And syempre nga hindi ko sila mabantayan 24/7 dahil nga sa umaga may trabaho ako. And na-observe ko lang sila is before and after work ko, no? And habang nasa work ako, maghapon na silang nalamigan bago ko, and nung pag-uwi ko nga, bago ko pa natakpan yung ibabaw and nabuhay yung isang ilaw, medyo na-stress na sila and hindi nakakain at hindi nakainom. And ito na nga ang madalas na dahilan ng pagkamatay ng ating sisiw, no? So nilalamig sila, yan yung number 1 culprit ng mga sa brooding natin. So pag nilamig ang sisiw mo, dyan ang magdo-domino effect and ang ending niyan, malamang sa malamang patay ang sisiw mo. And habang nilalamig nga sila, magkukumpulan sila either sa may ilaw and dun nga sa case ko, dun sa gilid ng brooder. And swerte natin kung walang mamamatay dahil sa smothering, no? And habang nga nagkukumpulan sila sa gilid, as in hindi sila kakalas dyan, hindi aalis ang sisiw sa pagkukumpulan nila kasi na doon yung comfort nila, doon sila nainitan at doon sila comfortable. Ibig sabihin, hindi sila kakain or iinom para lang mainitan sila.
Well, may ibang exception dahil meron siyempre sa batch na yan na medyo malalakas and matitibay na kayang kumalas dun sa kumpulan para kumain at uminom. And yun din yung nangyari sa akin pag uwi ko galing sa office, as in halos walang nabawas sa feeds nila at sa inumin nila. Siyempre gutom nga sila and dehydrated and dagdag pa yung stress dahil nga sa lamig, so magiging domino effect na yan. Diyan napapasok ang iba't ibang infection dahil nga mahina sila at mababa ang immune system and napakababa ng tolerance sa sakit ng mga sisiw, kaya madalas ang ending talaga is patay yung mga sisiw natin. So yun, after ko mapansin yung problema and nag-adjust ako, so tinakpan ko nga yung ibabaw, binuhay ko yung ilaw. So na-observe ko naman na naging comfortable sila after ko gawin yun, pero hindi doon natatapos ang problema. Pag nagkamali ka sa mga unang araw ng brooding, mahirapan kang habulin yung mga should be na status ng sisiw mo kung hindi ka nagkamali. So una, dyan lalabas yung mga puril na sisiw at mahihina kasi nabanggit ko nga kanina, merong mga sisiw na malalakas pa rin and matitibay na kayang kumalas doon sa tumpukan at kumain at uminom. Ibig sabihin sila yung mas mauunang lumaki at mas mauunang lumakas. And dahil nga may napuril and merong mas mabilis lumaki, so hindi na even yung paglaki ng mga sisiw. So dyan na lalabas yung mambubuli yung malalaking sisiw doon sa maliliit. And syempre, kung hindi sapat yung mga feeder, which is in-address ko naman, mabubuli sila sa pagkain at sa pag-inom and lalong manghihina yung mahihina mong sisiw at lalong may iwan sa paglaki. Nandiyan din yung pag nagtakpuhan yung mga sisiw na babangga, natatapakan, and meron nga minsan na observe ko na as in yung sobrang hinang sisiw, nasa ibabaw lang niya yung isang sisiw na malakas, as in halos hindi na makahinga yung sisiw kung hindi ko pa nakita. Pero after nun, hindi rin kinaya ng sisiw at namatay din siya. May mga sisiw din na hindi ko actually sure kung anong nangyari, no? Pag alis ko sa umaga before office, malalakas naman sila lahat, and pagbalik ko sa hapon, meron ng mahina. So pa isa-isa hanggang naging 15 heads yung namatay ko, which is 10% nga nung total load ko. Which is nakakalungkot nga, pero ganun talaga. Minsan may mga experience tayo na doon lang tayo matututo, and charge to experience yan, and dyan tayo mas matututo. And ngayon nga, i-share ko sa inyo para naman in advance may makuha kayo idea and matuto kayo in advance nang hindi kayo nagsasuffer sa financial loss. And ngayon, 3 weeks old na sila, nakarecover naman na sila. So marami namang na halos within the expectation yung kanilang balahibo. Meron mas kakonti at merong isa ako na exception na talagang mukhang day old pa siya na wala pang balahibo. Kaya i-extend ko pa ng 1 week pa yung aking brooding kasi normally 3 weeks ako nagbababa from brooder to grower. So ito yung pinaka-puril ko, 3 weeks old na to sa lagay na to. So halos wala pang balahibo, may konti lang sa pakpak. Pero mataba naman siya, mabigat, and kumakain at umiinom, kaya ina-expect ko naman na magtutuloy-tuloy naman siya. As to yung design ng brooder itself, proud ako sa ginawa ko na to. So as to design nito, wala akong babaguhin dito kasi okay na okay to. Kasi although net lang yung ibabaw niya, maganda kasi to pag mainit or pag sila ay 2 weeks old na to 3 weeks old, para naman mas maganda yung ventilation and hindi magkaroon ng ammonia build up. Kasi pag day old naman sila, 2 week old, madali naman siyang takpan ng sakuline. Which is yun yung ginawa ko nung nagka-problema ako. So, lesson learned, day old, 2 week old, sobrang minimal lang dapat ng opening ng ating brooder. And maging maingat tayo sa judgment natin doon sa guide nga. And mas maganda kung siguro may thermometer tayo dito sa brooder natin, which is, yun nga, may naisip ako na upgrade dito sa brooder ko. So sa design wala akong gagawin, pero may naisip akong upgrade para naman hindi tayo nagkakamali ng judgment. So kung may push yan, abangan nyo yung video ko na yan. So yun lang mga Call of Duty, sana may natutunan kayo. Nakakalungkot talaga pag may namamatay tayong alaga. Bukod kasi sa financial impact niyan sa pagkamatay nila, inalagaan kasi natin sila. Pero ganun talaga, pag lalo na at livestock yung ating inalagaan, may mortality rate talaga tayong inaasahan. Pero part yan ng experience para matuto tayo at hindi na natin makumit sa mga susunod nating batches.
Kung nakatulong sa inyo ang video na to, mag-subscribe naman kayo at hit the notification bell para sa mga susunod ko pang i-share sa inyo. Maraming salamat. Ako ulit si Jeremy, the Off-Duty Accountant. Peace.